pinakagusto mo about D group, and if there is anything na hindi mo masyadong gusto about D group or discipleship? Hindi. Gusto ko nabanggit mo yung humility nga 'no. Yung what I like most siguro, yun nga yung it humbles me, gano'n. Kasi nga nararamdaman ko yung sanctifying work ni God through the D group. Kahit na ang sakit. Masakit siya, eh. Kasi nga parang chine-chip away yung pride mo, gano'n. So, pero gusto ko siya, alam mo yun, looking back, gusto ko siya, parang hindi ko siya ipagpapalit. Gano'n na parang, sige, pagdaanan ko na yung painful. At least, natuto ako gano'n na bago ako. Kaysa yung kunyari iisipin ko gano'n pa rin ako katulad nung dati, but I did not go through that painful experience. Hindi, daanan ko pa rin yung painful. So, yun yung pinakagusto ko. Tapos yung you get to sa akin yun ano, tapos yung sa members kunyari 'no, yung I get to witness first hand din. Yun yung ginagawa ng Lord sa buhay ng mga members, gano'n. Sobrang nakaka-bless kasi nakaka-encourage, nakakatulong na maramdaman na buhay ang Diyos, gano'n. Tapos yung pagmamahal niya sa atin walang katulad. Alam mo yun, hindi niya tayo hahayaan to be the way we are. Alam mo yun, parang nararamdaman mo tuloy-tuloy ka niyang pinapausad, gano'n, in your spiritual growth. Tapos nakikita mo rin ginagawa niya yun sa ibang tao. Ewan ko, masarap siyang feeling to be witness. Mga miracles, yung ganyan, spiritual breakthroughs, nakaka-comfort, ayun. Oo nga, I agree with you dun sa ano, yung sa talagang nakaka-share ka sa blessing nila. Parang kasali ka na mag-pray with them, parang gano'n. Parang binibigyan ka ni Lord ng opportunity to be part of those people na na-bless because you prayed with them, 'di ba, during the struggle. Tapos makikita mo yung kabutihan ni Lord or kahit na hindi ka kasama nag-pray, eh, when they say their when they share their ano, yung mga testimonies nila ng kabutihan ni God, talagang sobrang ano, feeling mo ikaw na rin yun, alam mo yun? Yun ngang ano, may ka-one-on-one ako kagabi na D group member ko. Tapos yung habang nag-share siya, talagang kinikilabutan ako yung sa goodness ni God. Yung parang, "Oh, Lord, grabe ka talaga. Amazing." So, yes, yun. Tapos, i-share in the burden, parang di ba nakikihati ka sa lungkot, nakikihati ka rin talaga sa ligaya. Tsaka yung ano, yung mga natutunan nila sa buhay nila, minsan you don't have to go through it anymore. Oo, 'Di oo. ba? Yung parang hindi mo na kailangang maging kunwari nakita mo na yung pagiging disobedient nila is nag-result sa ganito, you don't have to go through it anymore kasi nakita mo na yung warning. So Oo. yun yung kagandahan rin talaga. Although siyempre ako, I like that also. Actually sa Digos talaga napakaraming maganda, no? Pero gustong-gusto ko rin talaga yung accountability because it's the only place where we can be accountable. 'Di Mm. ba? You can do ministry, wala masyadong accountability. Do Bible studies, wala masyadong accountability. Sa D group, kung Ayun. totohanin mong gawin yung talagang discipleship na way, there's accountability eh. Ito yung nako-correct ka, 'di ba? Nare-rebuke ka and na-ensure na kung may pinapagawa sa iyo si Lord, gagawin mo. May mga tao magfa-follow up sa iyo. Mm. Kasi yung sabi nga 'di ba, too much knowledge parang leads to pride. Mm. Pag hindi mo siya in-apply, talagang magiging mayabang ka lang kasi ang dami mong alam. Yung kasing application ng knowledge, yun yung nag-humble sa atin kasi nare-realize natin ang hirap pala. Ang galing magsabi, 'di ba? Pero ang hirap gawin. Ayun. So yun yung natutulong sa atin ng D-group na, "Oh, nagawa mo ba yung sinabi ni Lord? O sabi mo last month hindi ka na magaganito, nagawa mo ba?" Pero we're not there naman to condemn them. Na-encourage pa rin na, "Okay, since hindi mo nagawa, paano ba kita matutulungan? Paano kita mapapag-pray para magawa mo yun?" 'Di ba? So, nakakatuwa kasi ayun, yun yung place na yung mga tao concerned sa'yo and may same goal na maging Christ-like ka. What you like list, ito naman like list ibig sabihin hindi naman sa hindi mo gusto 'no, pero yung parang kumbaga ito yung hindi naman sa mawala, pero siguro siya yung nasa bottom ng mga gusto mo. Oo, ano, accountability, hindi, joke lang. Biro lang. Hindi, ang nilagay ko ano, hindi, nilagay ko yung mga falling out, gano'n. Kasi nangyayari talaga yun, 'di ba, kapag yung may conflict amongst members. Kasi nga napag-usapan natin talagang broken people, 'di ba, biruin mo,
hindi mo naman kaano-ano, parang asawa mo hindi mo kaano-ano. 'Di ba't natural magkakaroon ng conflict yan, eh, parang imposible siguro na people who grow closer and closer to one another because you meet regularly, 'di ba, ta's wala man lang magiging conflict, meron talaga, eh. What I like is yung 'pag merong falling out, gano'n. Um, Yun nga, kahit na you trust that the Lord will restore, 'di ba gano'n, hindi maalis yung lungkot. Meron talagang lungkot na kasama, 'di ba, kasi hindi mo alam kailan, gano'n. Hindi mo alam paano, habang naghihintay ka sa kilos ni Lord or yung pangungusap niya sa'yo kung anong dapat gawin, gano'n, nalulungkot ka. Kasi na-witness ko siya, eh, over the years, gano'n, na meron minsan na umalis sa D-group or umalis sa church, yung may mga gano'n. So yun, Mm. baka yun lang naman ang ayoko, although yun nga hindi maiwasan siya. Oo, yes. O kopyahin ko na lang yung sagot mo. Iba yung sagot ko, pero parang na-realize ko nga, hindi ko naisip yun agad, 'no. Pero ang ano, nakaka lungkot kapag yung biglang may mga nawawala. Lalo na yung ano, nawala kasi parang ayaw nilang 'di ba kapag may mga na-rebuke, na-correct, ganyan, 'di ba? Tapos parang ayaw ayaw nilang yun nga ma-correct siguro. Ayan, pero siyempre, ang kagandahan naman since connected naman kayo anytime puwede mo silang balikan, kumustahin, 'di ba? Ayun. So yun yun. Kasi alam naman natin na although open yung invitation ni God, alam natin na hindi lahat talaga tatanggap nun. And Mm. not because you're in a D group na talaga is guaranteed na, 'di ba, that you are safe. Kasi hindi naman D group yung magsa-save sa'yo, si Jesus. So yung relationship with Jesus. Actually, nakikita ko yung D group yung parang nagre-reveal kung totoo ba talaga yung pagtanggap mo. Mm. Somehow 'no, hindi naman siya yung pinakagagamitin, pero somehow dito mo kasi ang tinuturo sa atin ni God is obedience, eh. If you love me, um, you will obey what I command you, sabi niyang gano'n. So, kung hindi tayo sumusunod, baka hindi pa talaga natin siya tunay na in-accept. Of course, hindi siya yung bottom line, hindi siya yung, determining factor lang talaga 'no. We know naman na nagwo-work talaga yung si Lord sa buhay natin, and yung sanctification process nga medyo mahaba-haba rin talaga siya hanggang sa hindi tayo pa naggo-glorify. Oo, tsaka tsaka nabanggit mo kasi yung sabi ni Jesus, "Love me, will obey my commands." 'Di ba? Tapos meron din passage sa Bible na, "By this, people will know that you are my disciples if you love," 'di ba, "as I love others as I have loved you." Eh, biruin mo, may mga tao na sa group mo na mahirap mahalin o kaya ikaw naman, ikaw naman yung tao na mahirap mahalin for them. Ang hirap, 'di ba? Ang hirap, I mean, talagang katulad ng sabi mo 'no, sa context ng D group talaga mate-testing kung yung Holy Spirit ay nananahan sa puso mo. Kasi yun, meron kang kakayanan na mahalin even yung mga enemies, 'di ba, ganyan, o kaya yung your neighbor, 'di ba, or yung mga mahirap mahalin, kakayanin mo silang mahalin.